Good day, ma'am, and good day, buddies. My report is about suggestive remedy. In dealing with juveniles, the police must gain the confidence and respect of citizens. For example, uniformed police officers assigned to school crossings have used their learned duties and obligations, but not only protecting the children while crossing the streets, but they must have shown to the children that they are friendly and that they sincerely wish to be friends with all children. The fact that children go home and relate these incidents to their parents had gone a long way in removing the fear on the part of parents as well as the children. So, para maging sang police ang respect sang juvenile, not only juvenile but also in the citizens, police must uh, be friendly and approachable to juvenile and also to community because if you want to respect dapat magparespeto man sa juveniles. So for example sinino ang police nga naga bantay sa mga school crossings. So once nga ang police magaguide sa mga bata to avoid accident, no, ang bata magasulod sa ilang pinsar nga ang police is a friendly kag approachable. So once nga mabalance sa ginikanan sa part naman sa ginikanan, once mabalance ang ginikanan nga may mga police tara nga naka-aside sa mga school crossings. So ang pagkabalakas ang ginikanan sa ilang mga kabataan is madula because nakibalo sila nga may mga pulis dira nga naga-duty, naga-obra sa ilang obligations para ang mga kabataan maprotektahan sa posible nga mga aksidente while naga-cross sila while crossing the streets. So let's proceed to police concerns for youth. When we say police concerns for youth, so from the term concerns, so amo ni sa ang mga sa Tagalog pa ang mga alalahanin sa mga pulis or mga issues to address sa mga youth. When we say naman sa mga youth is mga kabataan or juveniles or minor. So the police have been given a major responsibility in working with youth. They are in the unique positions of dealing with boys and girls whose behavior is in direct conflict with legally required behaviors or members of society. That evolutions of this responsibility finds the police concerns with control and preventions of delinquent behavior of juveniles. So ang police may dako man nga responsibilidad sa mga youth kag they have unique positions in dealing boys and girls. Kag nakita nila nga sa mga most violent nga mga kabataan is ang mga lalaki nga mga kabataan because ang mga lalaki is mahilig na sila maglagaw kag maghilig sa mga himo sa mga violent or mga unlawful acts, no, while ang mga babae naman nga is hilig lang sila mag-dinner sa mga balay kag magampang, but ang mga lalaki is mahilig na sila maglagaw kag maghimo sa mga violent reactions. So control of unlawful behaviors of youth and undesirable conditions involving youth.
So, control. It is term which acknowledge the existence of unlawful behavior in the need to take actions. So, paano makontrol sang police is control. It is a term which acknowledge the existence of unlawful behavior and the need to take action. So, ang police nag-acknowledge sa mga existence unlawful behavior. So, acknowledge nila kung ano tong mga or gina-investigate kung ano to ang mga violations nga most common nga ginaobra sang mga minor or minor de edad na nagaobra sa mga unlawful behavior. Kag once na nabala nila, ang pulis nagapangita sang actions kung paano na masolbar in ang mga problema. So, unlawful behavior of youth includes all types activities in which laws and ordinance are violated in such other activities as could bring youth before the juvenile court. So, amo naman sa ang mga violations ang mga minor or juvenile. So, makadto kita danay sa mga minor violations nga ginaobra sa mga youth. So, for example, ang minor violations is curfew violations. So, damo sa mga kabataan nga ga-violate sang mga curfew sa time sang kagabion. So, amo na sa ang minor violations. So, ano pagid ang vandalism. Ang vandalism amo na sa ang pagyas ang mga spray paint nga gina-spray kag gina-drawing sa mga establishmento or private establishment. So, amo na sa ang mga minor violations hasta sa makadto naman kita sa mga serious crimes sang mga minor. So, just like sang theft or assault. So, may mga kabataan yung nag-engage na sang mga serious crimes like theft, pagpangawat, nga pwede makalid sa juveniles in court. So, let's we go to undesirable conditions. The undesirable condition is the term refers community hazards and community problems harmful to youth. So, ang mga undesirable conditions naman niya is amo na sa ang, for example, mga unsafe playground, just like sang mga abandoned houses ng mga wala na mga ginaistaran niya balay. So, kung sa inyong mga barangay may ara sa na or sa inyong mga neighbor may mga balay nga mga abandonado, so mga kabataan dira sila nagahampang kag most common sinangatay may mga gang excess. So most of that is once nga may mga abandoned nga houses, may ara dira ang mga gangs nga nagahimo sa mga or nagatiner kag nagahimo sa mga illegal activities. For example, nagahimo sila sa pagtek sang mga drugs o kung dira sila suyop. So amo na ang mga isa sa mga unsafe playground. Kagang isa pagid for example is lack of public lightnings. Kung sa dira naman niya sa lack of public lightnings means wala mga suga. So once nga wala mga suga, so may mga gangs nga may lig sa mga dulom kag dira sila mag-obra sang mga
gang activity or mga unlawful behavior. So amo na ang government nga pangitagid pagi kang mga nga ma-provide sang mga suga sa mga streets because of that mga para ma-avoid ang mga violations. Ngayon na. Control is accomplished in 3 major ways by the police. So, paano nila makontrol sa mga police? Kung ano nila nga pamaagi, kung paano nila na-control. Because sa nasaling day is accomplished. Kumbaga, amo na ni ang mga ways nga or 3 major ways sa mga police paano nila makontrol. So, number 1 is investigation of individual cases, youth conditions causing antisocial. So, number 1 is ginaimbestigahan ang mga cases ng mga youth in conditions. So, ginaimbestigate nila kung nga naobra na nila, ano ang rason nga nagakos ang mga antisocial activities. So, number 2 is providing constructive dispositions for individual cases and conditions through department actions, referral to other agencies, or to juvenile court. Investigation of individual cases and youth and conditions are causing antisocial activities. Providing constructive dispositions for individual cases and conditions to department actions, referral to other agencies, or to juvenile court. So, for example of this is kung ang isa ka estudyante nakita nga nangawat sa iyang maestra, so instead nga akigan or kasuhan, advisean ang bata or idalon sa principal office para nga ma-advisean kag hindi na masulit ang ina nga cases or dalon sa juvenile justice juvenile court agod nga matatapan ang ina nga mga kaso kag mabuligyan ang bata para avoid ina nga mga unlawful behaviors instead nga akigan kag kasuhan ina nga bata. So let's we go to number 3, providing overall protective police operation which reduces the opportunity for commission of law violations in maintaining cooperative relations with other components of juvenile justice system. So once nga nabalaan na sang police nga amo na nga mga violations, so ang police is must have take actions. For example, sa eskwelahan may reports nga nabato ng police nga dara nga eskwelahan is most common nga mga kaso is ang bullying. So ang police must collaborate to sa sinanga school kag mag-host ang anti-bullying program para nga ina nga mga case ma-reduce kag ma-seminar ang mga bata nga ina nga mga case about bullying is mayara ang mga consequence para matahap man sila sa pag-obra sa mga violence just like bullying. Prevention phase is accomplished by the following. So amo ni sang mga prevention nga na-accomplish so from this strategy. So number 1 is influencing youth parents and general public to meet basic needs the youth and conform to all laws and regulations made for their protections. So para ma-meet ang mga basic needs, so halimbawa may isa ka minor de edad or minor de edad nga gin-abandon sang ginikanan or way na gid sila ginikanan, so ang government nag-provide sang mga
tatap, just like the SWD. So sila nang nagakuha sa mga bata nga wala sang ginikanan, nagaatipan or nagatatap kag naga-provide sang education or pagpa-eskwela kapag tudlo sang may nga pamatasan agud ma-avoid ang mga unlawful acts or unlawful behaviors nga ma-develop sang bata kung wala sa ginikanan. So number 2, participation in community organization planning with other agencies to improve the total community. So amo ni sa ang pag-participate sa mga organizations, just like sang mentor sang mga kabataan kung paano maging paano maging mayo ang pamatasan, paano maging success sa kabuhi nila. So halimbawa may isa ka places nga wala sang uncivilized places, wala sang eskwelahan, wala may tudlo. So may mga tao nga nanga-volunteer agud mag tudlo didto sang mga para kabalo magbasa, paano magtudlo, paano magmayang pamatasan kag para may mga learnings man ang mga bataan nga makuha. So amo na nag-join sila sa mga organization, naga-volunteer para makabulig man. So number 3 is providing overall effective police operations with just the desire on part of individuals to commit. So ang police may ginaobra man sila nga mga actions para man makabulig sa mga case or for example ang police para ma-avoid ang mga unlawful behaviors just like sa bullying, ang police nagka-collaborate sa schools nga mag-host ang mga programs just like bullying, kung sa darang nga mga kaso sa eskwelahan, kung most common da is ang bullying cases. So amo na ilagi na nga program. So let's we get to police responsibility. Law enforcement's responsibility to community is probably greater than that of any official agency. The following are the primary responsibilities of police. So number 1 is detection of crime. So when we say detection of crime is amo ni sila gina track ni nila or gina-identify, gina-acknowledge nila kung anong mga most violation kag kung anong mga violation nga ginaobra sa mga juveniles, gina-track nila, acknowledge kung diin yung lugar kag gina-investigate. So then gina-investigate nila kung tuod gid bala nga sa dira nga places nagaobra ang mga minors sa mga unlawful acts. For example, sa dira gina-identify nila or gina-investigate kung may drug session sa nga lugar. Then number 2 is apprehension of offenders. So sa number 1 gina-identify nila, then gina-track. So sa number 2 is kung na-identify na nila kag napamatutan na aragida sila tuod, so nag-take actions ang mga police. So ginakantuan na nila, gina-arrest ang makita ang madakpan nga nag-over sang sessions. So number 3 is preservations of peace. So ang police is preserve sang peace or kaninong, so para maging preservation of peace, general safety, supervision of peace. So ang police is ang goal nila is to preserve peace or kalinong, then general safety of public.
So ang safety sang public sa mga posible nga mga community hazard nga madulot sang mga violente nga mga minors. For example, in number 3, preservation of peace. So kung may riot so may right ang pulis nga magsaway kag mag-arrest because amo na ilang nga duty. Obra sila sang ilang obligation para ma-promote ang peace or kalinong kag ang general safety para nga wala sing may mga matabo nga malain because ang mga violent behaviors na ginimo sa mga minors, so nag-take action sa mga police kag ginaobrahan lang mga obligasyon. So the discharge of this obligation is automatic, and if done satisfactorily, delinquency and crime prevention would be controlled with no further efforts on part of the police or public. So the following types have been found practical experience to the most conducive to juvenile warfare, as well as the best interest of police department aims purpose. So number 1, treat the juvenile with considerations. So for example, magambal kita sang malulo sa aton yung mga bata or sa mga kabataan, because ang kabataan is kung minor ka pa, kung magsaway kita sa mga bata sang aggressive, so naga-develop na kag naga-adapt na nila nga kung ano ang ila na train sa paggamay nila, pagdako nila, ma-develop na nila. So for example, nakasala sila, so istorya lang naton sang malulo kag agud hindi sila maka-adapt sang mga aggressive kag magamit nila sa magdako sila. So be friendly. Number 2, mangin friendly kita sa mga kabataan. So kumbaga maging role model kung gusto natin magpa-respect, mapa-respect man kita or mapata. So number 3, be firm, appeal to his intelligence, to his reason, his sense of fairness. Number 4, discover the child's problem if possible. So para sina nang ibalaw naton kung ano ang rason sa iyang problema, then buligyan naton sang advice. Kasi siyempre pamatian naton ang iyang side, then aton i-explain kag gaydan ang bata agud nga ma-promote ang peace kag ma-develop ang maayong nga pamatasan, hindi sang mga unlawful nga behaviors. Number 5 is try to gain the child's respect and confidence. So amo to kagina nga kung gusto kasundon or gusto ka magpata, be a role model. So as a criminology nga future law enforcement someday, so kung maging future maging maging law enforcement someday, so subong pa lang, no, i-apply ko na mga be a role model. Kung gusto tayo magpata sa aton yung mga isiga tao, so mapata ta kag dapat marespeto sa aton yung mga isiga tao, kay ang respect way na sa ginapangyo but ginagain. So number 6, remember that child of today is man of tomorrow. It is wise to point out very clearly the disastrous result to a boy's life if he is convicted a major crime, in that this conviction will be a mark against him for the rest of his life. So amo ni sa ang
kung amo ni sa ang coach nga kung ano ang imong ano ang yung itatanim, yan din yung hahanihin mo. So dapat kung sa mga ginikanan tudloan gid ang kabataan sa may pamatasan agod nga sang gamay natay na sila hasta magdako sila madala nila ang mga pamatasan kag hindi ang mga katarantaduan nga na-develop nila sa ilang neighbor kag sa ilang ginikanan. So ang ginikanan may responsibilidad man sa mga ilang mga bata because sila ang gainobdanay sa isa ka bubong. So sila ang number one nga upod sang bata kag sila ang makadevelop una kung ano ginatudlo sa ginikanan. So amo man nila madala. So remember kung pabayin lang naton ang mga kabataan or ang aton nga kabataan nga maging violente, so pagka sa ulihi wala gid sang futuro ang bata because sang gamay pa lang naging violente hasta magdako maging violente man gyapon. Pero kung intudloan naton ang ginikanan ay gintudloan naton ang aton mga kabataan nga maging maayo, there's a chance nga maging maayo man sa ulihi kag maging maayo ang futuro sa aton mga kabataan. So in the last is do not resort to vulgarity or obscenity. Do not use insulting names and never lose your temper. So amo siya ni nga mga case is hindi naton pag insultohon or hindi naton pag i-promote ang mga amo siya ni nga klase, just like sang pag tawag sa mga insulting names because the more nga amo na naton ng mga ang mga kabataan nag-develop na sa ilang mind niya maging amo man na kung ginatudloan naton sang malain nga pamatasan kag mga katarantaduhan amo man na ila ma-develop so that nga ang aton nga itudlo permi is may pamatasan, just like sang just noon nga kabuhi kag mas better nga ang mga kabataan is hindi pagpunggan sa mga pagsulod sa mga simbahan because sa simbahan is the best nga paanaron naton kabataan sa dira sang sa maglagaw sa mga diin kag ma-influensyahan sa palibot nga maging violente. So mas maayo nga paanaran naton mga ginikan ay aton mga bata sa mga dira sa mga church activities, sa mga youth camp, pabayan naton kag nga mag-join kag siyempre advice naton nga kung paano maging maayo ang pamatasan kag i-guide naton. So amal na ang akong report is tani nga may na mga lessons or learnings about suggestive remedy. So that's all. Thank you.